Sige. So hello, good morning, Miss Dalagan. I'm the first reporter for the Group 7 in the quality focus on work process. Then next, my report is different process and requirements in organization. Mo ni mga tawag doon ang mga requirements sa pagkaroon ng different process in organization. First is product development. Product development is a organization create value by developing new products or improving existing ones to meet customer needs and preferences. They may involve research and development, design, photocopying, and testing. So ang product development day no mao ni ang tawag doon sila to nagbibigay ng new idea para i-improve ang nag-exist na product or service para mas ma-meet tong customer needs and preferences. Then sunod is service delivery. Ang service delivery is money organization na nag-create ng value creation often revolves around delivering high quality services that addressing customer needs and provide solution on their problems. So ang service delivery mao na yung service na nagsusupply sa mga company or sa mga sa mga retailer ng mga raw materials and mga kanang kailangan nila para sa product nila or services. Then sunod din innovation. Innovation is organization create value through innovation by introducing new ideas, technology, or processes that lead to improved services, and operational efficiency. Uh, Innovation can help organize, stay competitive, differentiate themselves from competitors, and create new market opportunities. So ang innovation no pare sa sila gamay sa product development. Pero ang kinalianan nila ang innovation mao ni ang tawag doon bringing about new ideas, methods, products, services, or solution that have a significant positive impact and value. Then, sunod no, operational excellence. Ang operational excellence is a value creation also involves optimizing internal process and operation to enhance the productivity, reduce cost, and improve overall efficiency. So, ang operational excellence no, mao ni needs na improving customer satisfaction by understanding and meet their needs. Then example, ilang issue na worth it ang ilang product para worth it ang product and good quality kay mao man ang balik-balikan sa mga customers, then maka-gain sad mo ka ng loyalty ana and consistency. Mao na operational excellence. Then ang support process are the activities and functions that enable and facilitate value creation within an organization. Process operate smoothly some common support process including the building management and maintenance, issue work equipment and employees, supplier selection and purchasing process. So mao ni ang tulo ka buok na sa support process na need jud may tabo ang issue work requirements and employee. Then ang supplier selection and purchasing process. Then sunod ang human resources. Ang human resources murag familiar man ta ani guys no. Ang process ani mao ni sila ang tawag doon ang mo um, mo interview sa mga employee or sa mga employee na nag-a-apply sa trabaho sa trabaho na ilang gi-applyan. Then sila ang tawag doon ang nagsusupport sa compensation and employee development. So na siya process guys no. Ang process is ensure that the organization has the right talent, skills, and capabilities to drive value creation. So mao ni mga pangitaon kasagaran sa mga employees na mag-apply. Then sunod in information technology. It's a IT process involved managing and maintaining the organization technology infrastructure. So ang information technology no sila tong tigi ano karon gud ang kasagaran trabaho nila sa hotel
Ah, kay karon modern naman ang mga trabaho ang mga sa hotel, sila tong mga tig maintenance sa mga computer, daghang mga computer sa line department. Sila sa dang mga tig maintenance sa mga door na kinahanglan og key card. Sila sa dang kailangan tawag doon ang mag maintenance sa mga hardware, and sila sa dang mutan-aw kung nabay mga guba ang mga daily use ng mga technologies. Then ang financial management, this process include budgeting, financial planning, accounting, and reporting. So, kailan naman natin financial management, guys, no? Ang financial management, sila tong pangalan nag um, nagsusupport sa value by creation, managing financial resources. So sila tong ah, nagbabahin sa kwarta o kanang nagbabahin sa kwarta na pumapasok sa company. Then sila sa tang mugunit sa pag sa pag pangano ni sa pag resource sa pag resource and secure sa business objectives. Then sunod is supply chain management. Supply chain management is a process involved that coordination and management of activities related to sourcing, procurement, production, inventory management, and logistic. So ang supply chain management, uh, naman ay upat category kay para ay naman ay upat category ang supply management. Una is a plan, source, make, and deliver. Ang plan, 'di ba? Ang plan, dira man sila magplan kung unsay product ilang buhaton para sa ilang para sa ilang business na imuon. Then ang source, mao man yung mga producer, mao man yung mga tawag doon ang mga magsasaka na mag-supply og kanang mga raw materials na need sa paghimog product and services. Then ang make mo ni mga manufacturer or making of products that make demanded by the customer. So ang make mao ni ang tawag doon ang pagbuhat na sa product and service na pagdesisyon nila sa pagdesisyon nila sa pagbuhat ng product. So diri mo sulod ang packing, ang testing, ang pangani, ang prototyping o kanang tawag doon design. Dira na mo sulod ang make. Then sunod ang delivery. Ang delivery naman ay duha ka category. Pangani, depende man na siya kung demand ang product or in demand. Ang demand mo ni tawag doon weekly or ang demand weekly ang pag-deliver sa retailer. Then ang in demand mao ni ting monthly or 3 months mga monthly mag-deliver sa retailer. Depende gyapon na kung dali mo horot ilang product. Then last is customer support. Ang customer support para sa support process, no. So mao ni ang mag-provide when customer have trouble with a company products or services. Then mora siya, guys. Thank you. I am the next reporter. My name is Carl Ockar, and my topic for today is importance of process management. So, process management is essential for establishing and maintaining business efficiency. It's also necessary to ensure that processes are meeting their goals. So, ang process management is designed para to achieve the goals of a certain business. Gigamit ni siya kay para efficient ang process na dili na gani magliko-liko. For example, nakaset ang Jollibee kay nakaset na sila goals
dapat ang kana nga process mo nilang sundon, dili na sila magliko-liko sa process para ma-achieve na nila ang goals, which is customer satisfaction. So daghan og importance ang process management. Ang usa na ana kay efficiency. So ang efficiency sa usa ka butang kay importante gid na siya, kay ara nag-base ang well-defined processes, help streamline workflows, reduce redundancies, dili na siya magbalik-balik, efficient ang product. So next is ang consistency. So dapat in the process consistent gid ang mga products, kay nisunod mo sa process. Dapat of unsa inyong gihatag nga unsa inyong gihatag nga quality sa consistency sa quality sa usa ka butang, dapat na controller na siya. So yes, um last thing kay important gud ang process management, kay ara naman gud ma-measure ang ara nimo ma-measure ang unsa ka importante ang unsa ka pag-achieve sa goal sa business. So ang process management kay ara sad nakita ang workflow sa usa ka business if straight ra ba siya nga. Yes, importante gid ang process management, kay ara gid na ma-measure ang if successful ba ang paghimo sa process sa usa ka business para mo-achieve ang goals. So good afternoon everyone. I'm the next reporter. I'm Joseph Crispy Vidal. So my report is all about the pertinent differences in the process. So we have the similarities and differences of manufacturing and service process design. So they share some common elements such as the need to identify customer requirements, define objectives, map activities and flows, allocate resources and capacities, measure and control performance, and improve efficiency and effectiveness. However, they differ in several aspects. So in manufacturing process, they produce tangible and storable goods that can be inspected and tested before delivery. So examples of that is that like the foods and the products that we can we can test and inspect before delivering it. Whereas service process produce intangible and perishable outputs that are co-created and consumed with customers in real time. So sa service process kay they deliver and produce intangible and perishable outputs like ma-consume dito sa customer and inika-order nila, like after they order pwede na nila ma-consume ang product. So additionally, manufacturing process tend to have more standardized and predictable inputs and outputs compared to service process, which have more diverse and uncertain inputs and outputs depending on the customer's needs, preferences, and behavior. So sa manufacturing process, they have more standardized and predictable inputs and outputs compared sa service process, which have more diverse and uncertain inputs. And the outputs depending sa customers' needs and sa gusto sa customers and preferences nila. So furthermore, manufacturing process usually have low customers. So furthermore, manufacturing process usually have low customer involvement and feedback as customers are separated from the production process, while service process usually have high customers involvement due to the customers being part of the production process. So in the end, ang kalahian sa manufacturing and service process, kaya ang manufacturing process kay marag na sila sa luyo sa pagbuhat sa products. They inspect it, and tested it before delivery, and they have low customer involvement feedback kay dili na makita sa customers, while the service process mao ang kasagaran ma-involve ang customer due to
being part of the production process kay after it's like that in the cashier na kuan order ang services may muhatag sa order sa customer and they will have it and after ordering. So lastly, manual ordering processes only have low flexibility and adaptability as they design to operate at fixed or optimal level of output while service processes only have high flexibility and adaptability due to them being designed to respond to changing customer demands and expectations. So lastly, a manufacturing process one, they have low flexibility and adaptability kay whatever they do, whatever they process, ay dili kay sila ma-involve sa customer, ay dili sila makabaw sa kuan, sa feedback or sa kuan demands and expectations sa customer while sa kuan sa service process need jud sila to kuan to have flexibility and adaptability due to the kuan whatever the customer's demands and expectation. So that is the similarities and differences of the manufacturing and service process. That's all. Thank you. I'm Yazi Vicente, and I'm here to discuss to you about important role of process mapping in continuous process improvement. So the first one we have is identify inefficiencies. So identify inefficiencies helps pinpoint where processes are lacking or inefficient. So ang meaning na kay kanang mabantayan jud ay kanang bantayan jud dapat siya para unsa iyang kuan ba unsa iyang mga lackings like sa hotels baron or kanang sa inventory sa mga sa ka kumpanya. So the next one is clarifying steps and dependencies. So clarifying steps helps teams understand the processes intricacies. By breaking down each steps, it enables the identifications of inefficiencies and areas for enhancement, fostering collaboration and alignment towards improvement goals. So, ang kuha na niya kay kanang ini kuha na ang pasabot ana ang sa clarifying steps kay para mahibaw-an nimo if kanang angay na ba ka mo kanang mosunod sa inyong plano para para dili mo magkuwang sa katong inyong giplano una. So the next one is standardizing process. So meaning ana kay kanang so sa tanan jud mga employee dapat jud sila mo follow sa kanang mga sa unsa jud ang gipatudlo sa mga unsa gipangtudlo sa ilahang mga heads nila like sa mga manager unsa jud mga standard jud ba mga standard nga angay buhaton sa mga employees. So next one is facilitating communication and collaboration. So provides a common language for discussing processes. So simple ra kanang if ang inyong heads baron kay Tagalog, so tinagalog siya storya, di siya mag Mandarin kay if Mandarin siya kay nya ang imong mga employee mga Bisaya wa mo di mo magsinabot. So dapat jud ug unsa ang nandan sa mga heads or sa mga employees na dapat mo adjust lang, dapat ang heads jud mo adjust. So dili ta kanang magpataka-taka ta kay sige kag explain niya lahi di sila kasabot sa imong istorya. So wala. So aiding decision so the next one is support decision making or aiding decision making. So it visually outlines each steps, enabling stakeholders to identify bottlenecks and optimize workflow. It also provides insights into performance metrics, empowering teams to make informed, data-driven decision for enhanced efficiency. So, na siya ang ug unsa joy giplano sa mga dako-dako like mga heads
dapat suportaan jud na ninyo nya. If nagi na mo labag, dapat inyo jud na paminawon kay if di na ninyo paminawon kay what if ug madayon na siya nya katong na ni balibad nga uy kana kay di sasayop lagi no nya yung di mo ay bahala na na padayon na kuha naman na lain kayo dapat perfect jud na siya ang inyong planuhan kay para inig kuan na inig during the day na magkuan para jud hanay na di na problema. So the next one is driving continuous improvement initiatives. It visually highlights areas for enhancement, empowering teams to streamline workflow and boost efficiency effectively. So, pasabutan na kay kanang kuan, mura na sa nag-serve siya sa roadmap. If magkabantay mo ng like sa palitan sa Google Map baron, mura siya kuan kanang if wala siya kanang kurbada or wala yung mga ana, dapat dyan na siya kanang sa tanay matulin ang sana ang inyong process para dili mo magka tawa ganay kanang magka stop baron or murag maabirya kay para mabantayan ninyo unsa may angay na to buhaton para matarong ni. So inyo dyan na murag inyong subayo na ninyo para kuan dili siya kuan gani dili siya mabungkag inyong plano. So the next one is monitoring progress. So monitoring progress tracks improvement and identifies further areas for optimization. So sa katong sugod mo sa una sa inyong giplano, inyo dyan na subayon kanang sakto ba ni unsa jay angay kuanon improve baron unsa jay angay ilisan unsa jay kuanon para dili siya inig during para inig kuan sa adlaw na magkuan na mo dili na kanang kuan gani kanang ay kato nakalimot ko nga may tagkato na lang akong gikuan da ngana na ba. So dapat inyo jud na silang inyo jud na bantayon monitoron jud na ninyo para dili jud siya dili mo magmahay sa unsay i-add up sa kanang plano. So the last one is training and onboarding. So example is facilitating training. So assist teaching in new employees how things are done. So mo to para sa kanang sa mga new employee dapat jud siya kuan kanang tudluan ug unsay angay buhaton kay para dili sila magubang inyong kuan dili magubang inyong ang trabaho ba like kuan baron like magkuan sa mga sa tawag ani sa mga palitan sa OJT may ana magpatuyang kag trabaho dira nya di na mao ang kuan sa mga managers or mga heads mo reklamo mo na sila nga kuan nga uy dung di mo na mao yung gibuhat dapat kuan man jud kanang ngani man o nya mingon din kuan mingon din ang bagong employee mo kabagod kay wa tudlo bati kay paminawon bati na kayo kuan bati kay siya pananaw sa kumpanya sa aming kumpanya wala man nito mong tudloing mga kuan basic lang para lang kumakatpon so ora to guys. Mr. Joshua Vincent David, and I'm going to report to you keys to managing lines. So managing the weight has two major components. First is to keep the weight as short as possible by planning for and building the appropriate capacity into the service facility to minimize the wait for the anticipated number of guests arriving at the anticipated rate. So before mo kuan sa service guys, dapat makabawagin mo sa pila ka book ang mga bot o pila unsay makaya sa capacity sa inyong facility. So kung makabaw naman gani mo kung pila mga bot nya dapat buhatan sa nanyo ang queue lines para la mo kuan for example daghan kayo mga tao mga bot inyo sa nang pangitaag pamaagi nga mo lessen ang queue lines nya dali ra makasulod for example namin 1,500 ka tao so magbuhat ka barog 5 or 3 ka queue lines para lang mo lessen ang queue time or makasulod din sila sa facility.
Second is to ensure that the guests who are waiting have their psychological needs and expectation while we wait. So there is a second to diri palandaan dapat naam ginay naam sa facility, example na madugayan sila og kuan, madugayan sila og linya or taas-an ra sila sa linya, dapat mo check jud mo ana nga kuan malesa nyo, check mo sila nga okay pa ba sila or natasa na sila or nadugayan na sila sa linya. Dapat na lang imo gyud na sila ensure nga o mo lesson na na yung kuan man dali ra niya ang kuan, dapat gyud na mangita yung kuan. So next is characteristics of waiting lines. All waiting lines have three characteristics that any model must include. The first one is arrival patterns, the number of guests arriving and the manner in which they enter the waiting line. So dapat pala sa diri palandaan mo na ni sila ang mga booth, dapat mag-expect nga pila sila pila sila ka buok mag-abot, pila sila mo kuan magbuhat na ka og pila ka queue lines imong makuan para sa kuan para madali nya queue discipline, how the arriving how the arriving guests are served. For example ka kuan man sa kuan guys kanang example sa Jollibee, di ba taas na mo kayo ng taas na kayong linya, kung kabawat lang taas na kayong linya ang uban nagpagawas na sila tao para lang makuha ang ilang order para madali ang queue lines. Yang time for service, how long it take to serve guests. Dapat pala nga na makabaw na mo na sa pulo taas na ni nga taas na kay natong linya mag-open. For example sa kanang mga malls or gaysano, di ba? Example gamay na ba naman ay gamay ra kay nga kuan pila ra ka book i-open nga slot nila sa ilang pag-ingkod gani sa ilang gipapalit niya makakita sila nga taas mo kay mga linya i-open ang number 16 baro ni nana para mo lessen na ipabalin lang ang uban ng linya. So next is mo ni ang line of types. So as you can see in the graph, single channel, single phase queue, mo ra na kung less ra kay inyo ang kuan, less ra ang inyong mga guests, dera mo kuan ka og service arrives nya queue, service paliti usara nya gamiton. So ang single channel multi-phase kay mo ni for sa may example niya. Gana mo kita mo nang na service 1 yan na service 2 kanang napagisunod nga line, for example sa LTO, di ba? Lahi sa daang linya sa kuan sa service 1 for cashier bayad nya, diri ang bayad nya, diri ang pagpalit. For example sa UC sa textbook section, diha na sa mo. The next is ang multi-channel single phase queue. Ang mo na ang mo na ang kuan ito ka na single channel multi-channel single phase queue mo na ang service nga sa mga example na sila tulo ka facility ang one nasa na service facility single lang channel for kuan example lang mo na sila na service ang kuan pero usara ilang linya pero tulo ka service lang ikuan so tulo ka services usa ka service facility. So ang multi-channel multi-phase queue mo na dagang kayo na linya sa for example lang sa food court bro nila na linya diri para sa kuan pagkaon sushi food 1 food 2 nya nasa linya diri sa food 3 or food 4 nya virtual next usa sa dang virtual queues. So that's all, thank you. My name is Edaril A. Ambray, and I will be the last reporter of this group, which is discuss about the managing the perception of the waits. Managing the perception of waits, waiting time involves several strategies such as providing entertainment, offering updates, creating comfortable waiting environments, and ensuring the transparency about the wait times. So, as we all know, no, nga nadyo uban mga customers that na dalian jud kayo, especially kanang is a restaurant nang giingnan sila sa waiter nga ang
ang time kuan niya nga maluto siya which is 30 to 40 minutes. So nadyo uban guys nga kinahanglan paspas ilang kuan maabot ilang kuan order. So to handle this type of wait kana mo offer ta og complimentary foods if ever nga nata sa sa restaurant. Like example nga ni-order ang usa ka guest og kanang lechon kawali which is di pa man na dali-dali around estimated nga time na niya is 30 to 40. So ingno lang nato ang guest nga we will provide you a complimentary foods para nga masudlan iyan tiyan while waiting sa iyang gi-order nga food. Then service value and weight. Service value refers to the perceived benefits the customers receive from a service in the relation to the cost or sacrifices they will make to obtain those benefits. The wait time is crucial factoring in determining service value because it directly affects the customer's experience and satisfaction. So kani siya it's very important jud nga muhatag ta nila og nice nga service kay as we all know nga customers is the one who pay sa kuan. Example mo check in sa hotel kanang mo order og food kanang and etc. So para mo balik-balik sila we will nang muhatag ta nila og nice nga service. Like example if kanang mo check in sa hotel kanang like kanang rooms with breakfast, so kana it's very part na dyan sa service value kay na may uban nga mo ra nang mo book ra siya og rooms niya wala siya breakfast. So advantage lang ana maka-discount na kay nay uban hotels nga mahal ilang breakfast. So na nila nga nang costing na nila nga maka-discount sa dang usa ka customer niya ang wait ana is very crucial jud. Like katong gingon ako nga managing the perception nga mohatag ka o complimentary food sa guest nga magpaabot sa ilang gi-order nga food. So ari na ako sa 3 types of service. So before, during, and after service. So before refers to the actions, preparations, or tasks done prior to starting work or an event. It can encompass various activities such as setting up equipments, reviewing plans, briefing team members, or conducting any necessary checks or inspection. So, good example which is katong UC days nato nga as we all know nga nakraming na jud ta kay nang late na takabaw nga na-approve siya pag March pa nya nakabaw lang ta nga 1 week 2 weeks na lang nga magkuanta sa UC days or ang HM days. So nanam jud ta mga experience. So gisaliga naman ta sa atong advisor o si Miss Donide niya tagaan ta niya og mga nga part asa mo service. Like ako na handle ko sa FNB service. So nagplan mi nga asa ang setup sa buffet as unsa ang setup sa dining table ug unsa ang setup sa ubos. And sa lain group sila ang nag-discuss about sa unsa ang mga menus or ang mga pika-pika sa ubos. And during the service refers to the period when work or an event is actively underway and could mean various things such as providing customer service, executing tasks, delivering presentations, servicing foods and beverage depending on the context in which it's used. So kani during na. So paghapsay na ni like kami naka-set up na mi ana og gahapon. So pag ugma na nag-set up na din mi sa mga foods. Like ang team sa Pikas nag-prepare na sa sila sa merienda sa ng mga foods like kakanin. Then kami amo na siyang ginaog para ma-set up dito when
kami nahandot naman sad mi beverages kay mag-toast sila kay kuan opening sa HM day. So akong team kay nag-service mi og foods and beverages. And after ana ni saka din mi kay by 12 kay ang call time sa lunch. So nag-service na sad mi dito. Then at same time after sa lunch sa afternoon na sad nga snacks, which is ang kuan sa ubos sa mga nag-judging sa mga activities like nag-judge about sa presentation sa bid making, fine dining, and etc. So after service refers to actions or tasks completed following the conclusion of the work shifts. Event or projects. This could involve tasks as a cleaning up, debriefing with the team members, completing paperwork, or conducting the evaluation to assess performance and gathering feedbacks for improvement. Kani siya nakita na nato nga ang flow jud sa event nato sa HM days is very smooth lang niya, and na success ra jud siya even though nga cramming na ta sa day nga mag-prepare ana. And also sa atong mga deans and atong mga prof nga also ni compliments sad sila nga it's nga na success ra ang atong HM days or what we call the UC days kay department na siya. Then ni thank you jud sila sa atong service kay even though nga dila sa panginambo nga natay experience na buhat ra nato atong job nga ilang gihatag nila sa toa, and wala na to sila gi-disappoint. And mao to nga ang dean and assistant din kay ni compliment jud sila sa ato ang mga what they call sa mga jobs nga gihatag sa atong advisors pag UC this. So that's ends of my report. So thank you for listening.